Isang babaeng may mahabang itim na buhok, nakasuot ng puting tradisyonal na damit na tinatawag na sobok, na may bahid ng dugo. Isang maputlang mukha na walang emosyon na may malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Ito ang larawan ng isa sa pinakakilalang multo sa Korea, ang Cheonyeo Gwishin, o mas kilala sa tawag na Virgin Ghost. Marami ang nagsasabi na ito raw ay base sa mga totoong kwento. Ayon sa alamat, ang mga Cheonyeo Gwishin ay mga kaluluwa ng mga dalagang namatay nang hindi nakakaranas na magpakasal o magkaroon ng pamilya. Sa tradisyonal na kulturang Koreano, noong sinaunang panahon, ang buhay ng isang babae ay itinuturing na hindi kumpleto kung hindi siya nagpakasal at nagsilbi sa kanyang asawa at mga biyenan. Ang pagiging asawa at ina ay ang pinakamataas na tungkulin na inaasahan sa kanila. Kaya naman, ang isang babaeng namatay na dalaga ay puno ng pighati, galit at pagsisisi. Ang tawag sa ganitong uri ng damdamin ay Han, isang malalim at matinding sama ng loob na hindi basta-basta nawawala. Dahil sa kanilang Han, naniniwala ang mga Koreano na ang mga kaluluwang ito ay hindi matahimik at hindi makatawid sa kabilang buhay. Sa halip, sila ay nananatili sa mundo ng mga buhay, nagmumulto sa mga lugar kung saan sila nanirahan o namatay. Ang kanilang presensya ay kadalasang nararamdaman sa mga abandonadong bahay, eskwelahan, kagubatan o kahit sa mga lumang gusali. Sila raw ay naghahanap ng katarungan o simpleng paghihiganti sa sinapit nilang kalungkutan. Ang kanilang pangunahing target ay ang mga magkasintahan o mga bagong kasal. Sinasabing naiinggit sila sa kaligayahan ng mga ito, isang kaligayahan na hindi nila kailanman naranasan. Kaya naman, gumagawa sila ng paraan upang sirain ang relasyon ng mga magkasintahan, magdulot ng kamalasan, o sa pinakamalalang kaso, maging sanhi ng kanilang paghihiwalay o kamatayan. May mga kwento tungkol sa mga lalaking bigla na lang nagkakasakit at namamatay ng walang dahilan na sinasabing kagagawan daw ng isang mapaghiganting Cheonyeo Gwishin. Ang kanilang buhok ay isang mahalagang simbolo. Sa kultura ng Korea, ang buhok ng isang babae ay hindi ginagalaw o pinuputol hanggang sa siya ay ikasal. Ang mahabang buhok ng Cheonyeo Gwishin ay sumisimbolo sa kanyang estado bilang isang dalaga. Madalas itong nakalaylay at tumatakip sa kanyang mukha na nagdaragdag sa kanyang misteryoso at nakakatakot na anyo. Ang puting damit na sobok naman ay ang tradisyonal na kasuotan para sa pagluluksa na lalong nagpapakita ng kanilang kalagayan bilang mga kaluluwang nagdadalamhati. Maraming paraan ang ginagawa ng mga Koreano upang patahimikin ang mga kaluluwang ito. Isa na rito ang pagsasagawa ng mga ritual ng shaman o gut. Sa pamamagitan nito, sinusubukang kausapin ang kaluluwa upang alamin ang kanyang mga hinaing at bigyan ito ng solusyon. Minsan, sapat na ang pag-aalay ng pagkain at dasal, pero may isang mas kakaibang paraan. Ito ay ang tinatawag na soul wedding o ghost marriage. Dito, isang seremonya ng kasal ang isinasagawa sa pagitan ng kaluluwa ng isang Cheonyeo Gwishin at isang lalaking namatay na binata na tinatawag na Chonggak Gwishin. Naniniwala sila na sa pamamagitan nito, matutupad ang kanilang pangarap na magpakasal kahit sa kabilang buhay na. Sa ganitong paraan, ang kanilang Han ay mawawala at sila ay tuluyan ng matatahimik. May isa pang bersyon kung saan isang manika na hugis lalaki ang ginagawang simbolikong asawa ng kaluluwa. Itinatayo ito sa isang dambana na may kasamang mga alay. Ang layunin ay pareho. Ang bigyan ng kapayapaan ang naghihinagpis na kaluluwa sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng asawa at pagkumpleto sa kanyang naudlot na tungkulin. Ang kwento ng Cheonyeo Gwishin ay hindi lang basta isang nakakatakot na alamat.
ito ay salamin ng malalim na kultura at mga paniniwala ng Korea, lalo na ang kahalagahan ng kasal at pamilya sa kanilang lipunan noong unang panahon. Ipinapakita nito ang bigat ng mga inaasahan ng lipunan sa mga kababaihan at ang trahedya ng isang buhay na hindi naisakatuparan. Kahit sa modernong panahon, ang kwento ng Cheonyo Guishin ay patuloy na nabubuhay. Madalas siyang maging karakter sa mga K-drama, pelikula at webtoon na nagpapatunay sa kanyang impluensya sa kulturang popular ng Korea. Mula sa nakakatakot na multo hanggang sa isang romantikong karakter, ang kanyang kwento ay patuloy na binibigyan ng iba't ibang interpretasyon. Pero sa likod ng bawat kwento ng multo, laging may aral na nakatago. Para sa Cheonyo Guishin, ito ay isang paalala sa atin tungkol sa mga nasirang pangarap, sa bigat ng kalungkutan at sa kahalagahan ng pag-unawa sa pinagdadaanan ng bawat isa. Sinasalamin nito ang isang malalim na emosyon ng tao na hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin natin, ang pagnanais na mahalin, makumpleto at matagpuan ng kapayapaan. Sa susunod na makakita ka ng isang babaeng may mahabang buhok at nakaputing damit sa isang Korean horror film, alalahanin mo ang kanyang pinagdaanan. Hindi lang siya isang multo na nananakot. Siya ay isang kaluluwang puno ng han, isang simbolo ng trahedya na naghahanap lamang ng katahimikan. Salamat sa panonood. Ito ang Ghost Terry, kung saan ang bawat misteryo ay may kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot at misteryosong mga kwento. Mag-iingat kayo palagi